Ililipat ko na nga pala yung inakay ng aking mga Texas. At parang napilayan nga yung isang alaga kong pugo. At ito na nga pala update sa napisa kong Ewing. Ilang araw na nga rin na nakalipas, kaya naman dito, bibisitahin ko nga, sisilipin ko nga ako na nangalagay nung inakay nung aking Ewing. Hindi ko nga sigurado kung buhay pa ako, pero nagulat na nga lang ako, buti na lang, laking tuwa ko at buhay pa nga at malakas. Punong-puno nga rin pala yung kanyang butsi dito. Ngayon nga lang pala kasi ako nakapagpapisa ulit. Kaya naman bala ko nga dito, pag laki-laki ng konti, i-hand feed ko. Pagsilip ko na nga lang din pala sa mga itlugan ng aking Texas, itong inahina to kanina, nakababayan. Kaya naman sabi ko nga mukhang gusto na nga ibaba yung kanyang mga inakay. Nakakatuwa lang, maraming mga item dito. Possible nga, mga SBR to, gawa ng SBR yung tatay nito. Habang isa nga dito, mukhang hindi pa nakakalabas ng shell. At may nakita nga rin ako na wala ng buhay na dito. Ito nga pala yung isa, hirap na hirap nga siya makalabas sa anong shell, kaya nang tinurungan ko na lang. Kapag kasi ganito nga yung estilo niyan, pwede mo nang tulungan yan, di naman na magdudugo yan. At kailangan mo rin talaga mailabas agad yan, gawa ng baka mahuli pa nga ang lahat, hindi makalabas, mawalan din ng buhay. At nakakatuwa nga lang din, gawa ng itim ulit to. Sana nga lang rin talaga, maraming ianak ng mga lalaki, maraming sanang lumabas. At ang ginawa ko nga sa shell na nakuha na ko kanina, lagay ko nga sa inahin. Hinihigop kasi niya lagi yung mga natitirang sabaw dyan. Yung parang mga tubig-tubig. At pag-check ko nga sa ilalim mismo ng itlugan, meron pa pala ditong isang naipit yata. Kaya naman laking panginaya nga lang din, gawa nang nawala nga yung dalawa natin ngayon, tas dalawa pa kahapon, di nga din nabuhay yun. Apat na item, mga SBR ang mga nawala rin sa atin. At yung mga itlog nga na natira, ilalagay ko na lang muna dito para nga maibabawan yung mga inakay saka yung inahin para makakain na rin nang lumakas-lakas na din sila. Laking tuwa ko na nga lang din, gawa ng ito nga mga Texas ko na to, mga naglimlim, karamihan kasi sa mga Texas, na mga babae at mga inahin nga, hindi nga naglilimlim. Kaya naman yung iba nga, kadalasan talaga nagpapa-incubator pa magkano rin uubusin mo dun. Bumaba na nga rin pala inahin dito at alam ko na nga gusto na nga ibaba yung kanyang mga inakay, kaya naman dito, inayos ko na nga yung paglalagyan ko. Binaba ko na nga lang din muna yung harang nito, yung partition ng dalawa na to, dahil malaki naman yung pwesto ng aking mga sirama. At good news nga pala, dahil yung sirama ko, nagtuloy nga pala mag-itlog, nag-itlog na ulit dito ng isa. Lalagyan ko na nga lang din ng karton, itong paglalagyan ko ng mga inahin, saka ng mga season na pisa. Para sa gayon nga, hindi sa tiles kumapit yung mga dumi, madaling tanggalin, madaling palitan kapag karton. Nilagyan ko na nga rin dito ng pagkain ng mga feeds para sa kanila talaga yung maliliit na butil saka tubig na malinis. At dito, hinarangan ko na nga lang dito ng hollow blocks para mas secure nga. At dito, kinuha ko na nga lang dito nalagyan ko itong travel box ko na to, training box, para nga ilagay yung inakay ng aking mga manok. Gawa ng wala kasi ako mapaglagyan. Saktong-sakto nga lang din, multi-purpose talaga to. At yung isang bagong pisa, medyo basa-basa pa nga pero mukhang malakas naman kaya sinama ko na nga lang din. Marami pa nga magiging kasama to, gawa ng apat pa nga yung inahin ko naglilimlim. Yung iba kasi mga itlog ng Texas ko, pinalimliman ko nga sa ibang mga inahin para nga ako sakali, mapisa talaga na maayos. At ang bala ko nga, kada pisa, halo ko na lang din dito para isahan na lang ng pagpapalaki, hindi na hiwa-hiwalay. Lalagyan ko na nga lang ng markings para nga alam ko kung ano ang mga napisa sa mga lalaking ginamit ko. Dalawa kasi lalaking ginamit ko. Isang SBR nga, saka isang Golden Boy sweater. Habang ito naman isang inakay nakapipisa nga lang na medyo basa-basa pa, kinuha ko na nga lang muna at nilipat ko nga sa ibang itlugan o limliman para nga kahit papano matuyo nga agad siya. Habang dito naman nga, yung pugo ko na to, kinakabahan nga ako, mukhang napilay nga, baka ako mamaya nakagat ng mga lovebird ko, kaya naman sinecheck ko na nga lang mabuti. Ang kasama kasi niya mga lovebird dito, mga hand feed ko, kaya tiwala naman ako na hindi naman sila sasaktan. Kaya naman dito nga, sinisigurado ko lang ba kung okay nga lang ba siya, kaso nga lang mukhang yuyuko-yuko, mukhang may masama nga nangyari sa kanya. Hanggang sa mukhang na-prank nga ako, tingnan nyo naman, biglang sigla naman siya, naglolo ko lang pala. O siyang muli, kung mabot ka sa dulo ng video natin ito, simple like, follow at share, malaking tulong na. Farm life, peace out.